akong itanong sa'yo. Tanong mo na. Hindi ako masamang tao, gaya ng iniisip mo, di ba? Huh? Hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ka na naghihinala, tama ba? Ano ba yan? Ba't biglang ganyan ang mga tanong mo? Sagutin mo na lang kasi ako. Sabihin mo kung masama pa rin ba ang tingin mo sa akin. Ano? Wala namang kahinahinala sa'yo. Mabuti naman. Mr. Choi, tingin ko, aalis na ako sa tindahan. Ano? Kasi, iniisip ko rin naman na hindi ako magtatagal doon. Pero ayoko umalis na masama ang tingin mo sa akin. Kaya nagtrabaho ko mabuti para maayos kong lahat. Alam kong high school lang ang natapos ko. Wala akong magulang. Pero gusto kong makita mo na hindi ako masamang tao. Kaya binibigay kong best ko. Maraming salamat sa lahat. Pangarap kong lumakas pang convenience store. Mr. Choi, laban lang. Ay. Mayari yan, sandali nga. Bakit ba ganyan na sinasabi mo? Bakit pa bigla-bigla ka naman? Ano ba yan? Seryoso ka? Pero kasasabi ko lang sa'yo, hindi biglaan yun. Paano ka? Anong gagawin mo pag alis mo? Hindi mo na kailangang problemahin yun, Mr. Choi. Okay lang bang lumabas ka na rito? Hindi, ayoko nga. Dito lang ako. Bakit ba kasi? Dahil magbibihis ako. Ah, Lumabas ka na kasi. hindi ko Sige sinasadyang na, magalit labas sa'yo. na. Sorry na talaga. Ha? Labas Gusto mo na ng raise? doon. Tataas ako sweldo mo. Goodbye, Mr. Choi. 50 cents per minute? Ay, kainis. Malas ng araw na to, ha? Wow! Wala si ate at sobrang ganda rito sa kwarto na to. Pangmayaman, mas malaki pa to kaysa sa bahay namin. Hoy, Ate Arian, ibang klase ka talaga, ha? Iba talaga. Bakit? Isa lang, ha? O, dalawa? Tama ng isa, papatayin mo ba ako? Oo, bakit? Ano yun? Ano nangyayari? Hoy, Manong! Manong, itigil mo yan! Gusto nyo? Oh, Hindi naman ate, nakakabayad ano, ng ito tenant bukas. na yan eh. Pinapaliwanag ko na nga, hindi nyo pwedeng baklasin yan dahil kapipirma pa lang namin ang kontrata. Scam ka nga, miss! Ano ang idagdagan mo sa apartment na to? Anong ginagawa niyo rito? Hoy, ano bang ginagawa niyo sa bahay namin? Excuse me, kayo ba ang tenant dito? Sino kayo? Hindi ba kayo marunong tumingin sa mailbox nyo? Ang dami ko ng notice sa inyo ah. Ilang araw na ako pabalik-balik rito. Walang tao. Ano pong problema? Heto, tingnan mo to. Hindi kami nakakabayad? 1 taon pang kontrata namin. Sa manbook din kayo pumirma, hindi ba? Scam ang mga agent nila. Gaya ng ibang tenant na loko rin kayo. Ano? Naaawa rin ako sa inyo. Pero kailangan mabakante ang unit na to. Huwag na kayo makipagtalo dahil ako ang may-ari ng unit. Sumama na lang kayo sa kanila. Ireklamo nyo ang manbook. Naiintindihan ko kayo. Ako na magbabayad ng mover's fee. Empake nyo na ang mga kailangan ninyo ngayon. Anong sinasabi mo? Umalis na po kayo. Uy, Marian, paalisin mo mga taong yan. Umalis na nga kayo sa bahay Hoy, namin! bitiwan mo mga yan! Pinayagan ka ba namin galawin ang gamit namin? Ano ba to? Misunderstanding lang naman yung nangyari, hindi ba? Pangatlong unit ako sa 10th floor. Ang balita ko, 10 tayong na-scam ng agent. Gumawa tayo ng proper complaint. Akin ang number nyo. Balita ko magpupulis ka raw. Oo. Umaasa ako sa'yo, Unit 1001. Unit 1001, sana maayos agad to. Susubukan ko. Pakipirma na lang to. Officer, mahuhuli agad siya, hindi ba? Hindi ko alam. Pero susubukan namin. Sana sa lalong madaling panahon. Ang problema na lang kapag nahuli namin siya, baka nagamit niya na yung pera. Parang ang unfair
naman nun. Pumirma ako ng kontrata tapos ako pang mawawala ng tirahan. Saan ba pwede magbigay ng statement? Bubuo ako ng search team para dito. Maghintay ka lang. Ay, nabasa ba niyang nasa utak ko? Palagay na natin ganun, bakit ang bilis niyang gumawa ng desisyon? Ay, baka tama na rin to. Makakabuti sa amin to. Sana lang. Ay, bakit ba naiwan ko sa store yung listahan? Yan na lang ang perang meron ka? Itong kinita ko sa promotional sales. May makukuha pa akong sweldo sa store. Kahit anong mangyari, wag mong aalalahanin ng pera. Ako nang bahala. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Ang sabi ng pulis, mahuhuli nila agad ang scammer. Kailan sila may na-action agad? Tingin mo makakatulog tayo rito? May choice pa ba tayo? Kung pagalitan mo ako, feeling mo sobrang mature mo na. Pero paano nangyari na na-scam ka nang hindi mo namamalayan? Ano? Ang sabi mo, pumili ako ng mga tamang tao. Lapitan mo ngayon na mayayaman mong kaibigan. Bakit hindi ka magpatulong kay Jenny? Ako na ba ang tatawag? Marian, tumigil ka na. Bakit? Nahihiya ka ba? Huwag kang mahiya, kasalanan mo to, di ba? Gusto mo ba talaga mamatay? Sige, patayin mo na lang ako! Yan lang ba ang masasabi mo kapag naiipit ka na? Sa tingin mo ba may mukha ako ihaharap sa mga tao kapag nalaman nilang wala na tayong tinitiran? Nakakainis ka talaga. High school na ako, hindi elementary, naiintindihan mo? Hindi ba nakakahiya to? Papa, anong gagawin ko ngayon? 보고 싶은 마음에 잠이 깨버렸나 봐. 하도 조용해져 버린 이 밤 거리의 불빛조차 곤히 잠들어 버려서 더 생각나나 봐. Dobleng sweldo mo simula nang ma-ospital ka. Salamat sa hard work. 사라질 때쯤엔 이런 내 Hindi. 마음도 달아날까. 가끔은 좋아. Salamat sa hard work. Sa susunod na buwan ulit, ha? Salamat sa sweldo. Lucky charm mo ko, no? Lumalakas ng store. Tama ka. Punta ka lang sa store kapag na-bored ka. Hindi ako bored. Tama ng text. Sus, obvious namang bored ka na. Tama ng text mo. Kumakain ulit dito yung kaibigan mo. Ang kulit. Matagal na ba kayo magkaibigan ito? Trabaho na! Tama na ang kulit mo, ha? Good job. Salamat, tinanggap mo ko. Pagbubutihan ko, basta akong manager sa second branch mo, ha? Laban! 오늘 이 밤 눈 감으면 더 선명해져 오는 기억들로 물들어 짙어져가는 밤 Unit 1006. Taga Manbok Real Estate Agency ako. Oo, kayo pala. Ano po ba nangyari sa inyo? Pasensya na. Heto, Arian. Ano? Patawarin niyo ako sa abalang dulot ko sa inyo. Pwede ko namang hindi gawin to pero hindi ko kayang itakbo ang pera niyo. Nandyan lahat ng diniposit mo. Wala akong ginalaw kahit na 5. Huwag mo na lang sabihin na kilala mo ako. Okay ba yun, Arian? Alis na ako. Sandali lang. Oh! Oh! Pera! May pera ako! Okay na! Maraming salamat sa'yo! Maraming salamat, Tito! Gumising ka May pera nga. na kami ni Marian. Ate, sinabi ng gumising ka. Pera. Nasa
Nasaan na? Nasaan na yung pera natin? Nasaan yung perang binigay sa akin? Ay, pati ba katinuan mo na wala na rin kasabay ng bahay natin? Ha? Gumising ka nga! Bakit ba? Nandito nga yung taga-manbo kanina. Ate naman, nakakahiyang lumabas ako sa lugar na to na naka-uniform ako. Kumilos ka na. Humanap ka ng lilipatan. Panaginip lang ba yun? Ay, sayang. Hindi, imposibleng panaginip lang yan. Ay, ibig sabihin na naginip lang ako. Nakakainis, bakit naman ganito? Isa sa top travel destination ng bansa. Hindi niyo pagsasawaan dahil napakaganda ng kalikasan. Iniimbitahan ko kayong lahat sa magandang lugar ng Changgage. Hindi ba sa Changgage ang restaurant ni Jacqueline? Hindi nang alam ko. Oo, doon nga yun. Hindi ba? At dahil dadalhin namin kayo sa Changgage, may experience niyo ang ganda ng lugar sa presyong napakamura. Sisimulan natin ang tour sa Tianmen Mountain. Ano? Ito Gusto niyo ang mag-China? na may pinakamahabang Matagal na rin natin gustong bumiyahe na magkakasama. Ano? Gusto niyo ba magbakasyon? Kayang-kaya naman natin yung offer nila. Hoy, Ferdy, may pera ka talaga? Akala mo ba pang merienda lang natin yan? Loko kayo ah. Gusto niyo pakita ko sa inyo? Ferdy, kahit na may pera ka, sa tingin mo papayagan ka na asawa mo? Si Jacqueline ang gusto mong puntahan. Magpapaalam kang pupunta ka kay Jacqueline. Masasabi mo kaya kay Linda yon. Nakakatawa ka talaga. Kahit sa inyo pwede natin gawin dito. Ngayong Makaalis na nga. bigyan ko kayo ng Kainis malaking kayo. discount. Hello, gusto lang namin mag-introduce ng bagong product. Ay, next time na lang. Salamat na rin, miss. 50% discount Sa iba na lang naman. muna. Sigurado kayo? enjoy your food. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Kumusta kayo? Hello sa inyo. Merong medicinal herbs at drink, kaya safe Hindi at kami healthy. interesado, sorry. Nandito lang kami para mag-dinner. Sa susunod na siguro. Pasensya na kayo. Tara, Sige, Okay lang, enjoy enjoy kayo. your dinner. Maraming salamat. tara. Ba't mukhang malungkot ka ngayon? May problema ka ba? Wala naman. Napagod lang siguro ako. Pareho tayo. Anong oras na? Late na pala! Kaya naman pala napagod na ng sobrang Reyna ng promo eh. Puntahan natin yung convenience store. Subukan natin. Total last stop na. Sigurado ba yung Reyna ko? Okay, tara na! May promo ka sa bagong product? Oo, ma. Double effort tayo ngayon. Ma, tungkol kay Arian. Oo nga. Huwag nating hayaang bumagsak ang sales hanggang sa makabalik si Aryan. Ma, kasi si Yung Arian... isa sa mga kaibigan ko, may convenience store din yun. Hirap na hirap siya dun sa part-timer na nakuha niya. Nakwento ko nga kung gaano kagaling si Aryan. Babayaran daw niya ako ng doble para kay Aryan. Alam mo ba kung anong sinabi ko sa kanya? Ikaw na lang ang ipapahiram ko sa kanya. Mama, ang totoo kasi niyan. Hoy! Si Arian po kasi. Si Aryan, napakaswerte natin sa kanya. Huwag mong pabayaan. O sige na. Pakibayaran tong gatas ko, ha? Hindi na siya babalik, ma. Nakausap ko yung may hawak sa kaso. Tutulungan na raw sila ng Dong Demon Police sa investigasyon. Mabuti naman kung ganon. Okay, sabihan mo lang ako kung may maitutulong ako. Salamat. Hala, anong ginagawa ko rito? Ay! Oo nga, yung journal ko. Okay, ready na. Kunin mo lang ang journal mo. Nasaan na? Journal. Hindi nga. Bakit ang bilis niya? Ay! Aray. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Okay, mag-relax ka lang, Aryan. Mabagal lang naman ang lakad niya. Sa kabilang pintuan siya papasok malapit sa freezer. Pagkakataon mo na yung lumabas. Bakit dito siya papasok? Talaga naman. Ang sakit talaga. Ang sama talaga ng tiyan ko ngayon, yan na naman. Sandali nga. Lalabas na yata.
Grabe. Bao naman nun. Kaya ko pa to. Good evening po. Ngayon pa talaga? Oo, nandyan na. Sandali lang. Paka-check sir yung bilang ng mga tinapay pati triangle gimbap. Okay, sige. Ang ganda naman ang timing ng delivery mo ng supplies. Yung mga balik nyo po. Anong balik? May ibabalik ba ako? Balik? May nilista po kayong balik. return. Sandali lang. Oh. Ano namang ibabalik ko sa inyo? Ano mga item yun? Sandali lang. Mga balik? Ano ba yun? Nasaan kaya? Anong klaseng tanong pa naman yan? Ikaw ang may-ari ng tindahan, di ba? Bakit hindi nyo po alam kung nasa ng returns nyo, sir? Nag-resign kasi biglaan yung part-timer ko eh. At nalulungkot ako. Teka, alam ko na. Siguradong nandito lang yung mga yan. Hindi niya nasabi kung saan nakalagay yun eh. Posible namang nakalagay sa locker yun. Ano ba to? Seryoso? Sinadya ba talagang iwanan ni Arya na nakalaktong isang to? Ay, Subukan nyo siyang tawagan. para kasing hindi ito yung tamang oras para tawagan ko siya eh. Pwede bang ikaw ang tumawag sa kanya? Okay lang. Pero ano na nangyari sa boss na maasikaso sa empleyado? Mr. Choi, parang ang tamad nyo ngayon. Sinong tamad? Tinatamad ako? Grabe ka naman makahusga sa akin. Hindi niya kasi nasabi kung saan nakalagay yung mga returns, kaya nalilito ako. Sumagot ba? Unattended? Ay, hindi sumasagot. Titingnan ko rin sa labas. Wala ka rin effort eh. Aray, andito lang yung return, no? Hindi ko talaga mahanap eh. Nasaan kaya yung... Oh! Bakit nandito? Paano? Ayun lang pala yung box. Bakit di natin nakita? Sandali lang. Ha? O ikaw? Wala tong box dito kanina, di ba? Paano? Saan ang galing tong box na to? Mr. Choi, hindi naman sa gusto kitang takutin, ha? Meron daw ibang store na may multo. Mauna na ako. May nalalaman ka pang multo. Asaway. Ay, di ako makapaniwalang nahihirapan ako nang wala si Aryan. Magaling nga talaga siyang mag-handle ng trabaho dito. At least alam na niya. Pero hindi ko rin siya maaasahan. Hindi maaasahan. Ano yun? Saan galing yan? Mahapranya paramita shimyung kwayong chashe puchan. Mahapranya paramita. Aray. Ay, para siyang ewan. Ay, kinilabutan ako dun. Ay, okay, patingin na nga nito. Mahapranya paramita. Delivery! Anong kailangan mo rito? May hinahanap ka? Delivery po. Okay, akin na yan. Salamat. Okay. Sige. Alis Hindi, na po teka, ako. sandali lang. Halika, uminom ka muna. Huwag na, sir. Okay Hindi, lang ako. sige, Salamat. mamili ka lang ng gusto mo rito. Anong gusto mo dyan? Arya, nandyan ka pala. Wala ako dito. Huwag kayong maingay. Ang aga mong Alis uuwi na ako. ngayon, ah. Mag-iingat ka. Marian? Bakit? Nasaan ka? Hi, ate. Sorry sa nasabi ko kahapon. Nandito ko kina Jenny. Miss na kita. Punta ka rito. Hoy, bakit nasa bahay ka ni na Jenny? Hindi ba sabi mo si Jenny ang una kong lapitan kapag may problema? Kaya sinunod naman kita. Marian! Ay, nakakainis. Ay, ang lakas talaga ng boses mo. Hoy, dalian mong pumunta rito, ha? Jenny, bakit pumayag ka sa kanya? Dahil wala rin akong kasama dito sa bahay namin.
Nagpunta si Daddy sa Northern Europe para mag-spy sa educational system doon. Wala siyang binigay sa akin na araw o date. Kung kailan niya balak umuwi sa mahal nating bansa. Hoy, bahala ka. Hindi ako pupunta dyan. May 1 oras ka o patay sa akin tong kapatid mo. Nakuha mo? Ate, natatakot na ako rito. Iligtas mo ako sa kanya, please. Mga baliw kayo. Tigilan niyo nga akong dalawa. Talaga naman. Good morning po, Miss Aryan. Dito po tayo. Ayun! Dumating din ang ate mo sa wakas! Oh, pasok na! Come on! Manang, snacks naman. Sige po, Miss Jenny. Ate, sa mga oras na to, nakatayo ka sa private living room na tanging mayayamang tao lang makaka-afford magkaroon ng ganito. Doon naman, halika ate, dali. Ate, ito. Tada! Ito ang private bathroom. Kompleto ang gamit dito at may dry sauna para mag-relax. Meron pa. Ay, oh, halika muna rito. Bakit? Anong meron? Ay, halika na doon. Ano nga? Bakit? Maupo ka Ano lang ba dyan. kasi? Akong unang nag-comment sa kanya. 48 times akong first. Ang saya! Ano naman yan? Ano ba yan, Ano ka ba? Jenny? Astig yan ang Ano bawat astig episode dyan? niya. Bakit ba? Sige, tuloy mo pa. Ang astig ng episode na to! Binuhos ng writer ang puso't kaluluwa niya. Nakakatuwa. Siya ulit ang nag-iwan ng first comment. Salamat, maganda kong Aphrodite. Love you. Oh, Albert. Para sa ito. Anong meron? Bakit ang laki yata ng ngiti mo dyan, ha? Sa akin na lang yon. Ay, pagkatapos ng upload ko ng episode, meron pa akong libreng gimbap at may kasama pang banana milk. Ang sarap ng buhay ko. Ewan ko sa'yo. Darrell, nagtatanong lang ako dahil na-curious ako. Anong totoong dahilan ng pag-resign ni Aryan? Hindi mo masabi sa mama mo dahil guilty ka sa pag-alis niya. Hindi, bakit ako magigilty? Itatago mo sa akin? Wala akong tinatago. Gusto mong sabihin ko ang dahilan? Makinig ka. Writer ako at nababasa kong emosyon. Sa pag-ibig yan, pinagsesilosan ni Aubrey si Aryan. Kaya dun sa ospital, binuksan niya ang pintuan. Nabasag. Dapat lang yan. Nakikisaw-saw ka kasi sa hindi naman sa'yo. Masaya ka dyan? Nakakatuwa bang malandi ng boyfriend ng iba? Si Mr. Choi, hindi niya magawang magpakatotoo sa harapan mo. Ikaw lang ang kasama pero ako ang totoong mahal. At walang mali sa pagmamahala namin. Ano ah? Puisit ka! Tapos, nagsabunutan sila. Intense ang laban. Dalawang in love na babae. Pinaglalaban lang nila ang pagmamahal nila. Magpupulitan sila ng damit at may matatalo. Lumabas ang balikat ni Aubrey. Tapos, kay Aryan. Labas na rin ang balikat niya. Ganon yun. Sorry na, yung kwento ko, parang naging rated R na yata. Sa tingin ko, ganun na nangyari sa kanila. Tigilan mo na nga yan. Alam mo, malakas ang imagination mo, talent mo yan. Tanggapin mo na, rated R artist ka na. Pero seryoso Ay. nga, dahil talaga sa selos yan. Tigilan mo yung kalokohan mo, pang rated R na yung mga ideas R, mo. parang reptile. May gatas ka pa sa labi. Ano ba kasi talagang dahilan ng pag-resign mo? Di ba in love ka sa general manager mo? Hoy, tumahimik ka. Matulog ka na nga lang. Oy, Aryan. Uy, ngayong nakahiga tayo. Wala ka naaalala 3 years ago? Sa Gunsan. Huwag mo nang ungkatin yan. Kinalimutan ko na. Uy, bakit ayaw mo maalala? Magandang memory yun. Oo, pero para sa'yo siguro. Yung mga kamag-anak nyo, binigay ba yung compensation nyo? Siyempre hindi. Jenny, ano bang ginagawa mo sa Gusan nun? Lumayas ka pa sa inyo.
Kailangan ba talagang ganun ang outfit mo? At naka-deluxe taxi? Ah, nakakaawang lugar. Uy, Aryan! Yun ang the best unan sa buhay ko. Dapat talaga pinauwi na kita kaagad nun. Ay, Jenny. Dahil na-curious ako, anong dahilan ng pag-resign ni Aryan? Aalis na ako sa tindahan. Pupunta ako ngayon sa inyo. May naiwan ka sa store. Wag na. Abala pa sa'yo. Itapon mo na lang yan. Sandali lang ako. Magkita tayo. Ay, ano ba yan? Bakit ka pupunta sa bahay? Kakainis naman. Okay na ba? Okay, good. Oh, Aryan. Oh, Lumabas ka na pala. Ano ba yan? Eto. Baka importante sa'yo to. Hindi mo binasa to? Yari ako sa'yo eh. Binasa mo nga. Nakita mo? Binasa mo to. First page lang nakita ko. Tingin ko binasa mo lahat. Bakit ka nag-resign? Ano bang dahilan para umalis ka? Huwag kang kumuha ng ikasisira naming dalawa. Kung pwede, umalis ka na lang sa convenience store. Aryan, ikaw ang unang empleyado ko. Gusto ko malaman ang dahilan mo para makapagpaalam din ako ng maayos. May iba bang dahilan ng pag-alis mo bukod sa... Pera. Pera? Kasi kailangan ko na mas malaking pera. Hindi na rin bata ang kapatid ko. Ganun pala. Wala akong masasabi tungkol dyan. Uy, Aryan. Gusto ko lang magpasalamat sa hard work mo. Salamat dahil sa effort mo, lumakas yung store. Mr. Choi. Ay, oo nga pala. Dumating na kasi yung pinadeliver ko. Isipin mo na lang na separation gift ko. Eto, kunin mo. Mag-iingat ka, dahan-dahan lang sa scooter. Alis na ako. Bakit binigyan mo pa ako ng ganitong regalo? Dapat nga magalit ka pa sa pag-alis ko. Bakit ginagawa mo to? Ay. Sakto nga. Binilhan pa niya ako. Saktong-sakto talaga sa akin.
Hala. Sabi sa'yo, nabaliw na nung nascam yung deposit niya. Wala yatang gamot para sa ate mo. Heto, salamat sa pag-deliver mo. Tip ko para sa'yo. May oras ka ba mamayang gabi? You're watching Backstreet Rookie. Director Joe. Gusto ko makausap ni Chairman Joe. Si Chairman Joe? Let me introduce. Isa siyang sikat na musical play director, si Edward. Bonjour. Hi. Bonjour. Kumpanya natin na mag-sponsor sa kanya. Kaya pinakilala ko na kayo. You both make a beautiful couple, as I heard from him. We are not a couple, we're just friends. Binibiro ko kasi siya tungkol sa inyong dalawa. Aubrey, invited tayo sa first day ng show. Salamat po, Chairman Joe. I'm looking forward to your great performance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nagpa-reserve ang sekretary ko sa restaurant. Mag-dinner lang tayong kasama si Edward. Sumama kayong dalawa. Okay po, Dad. Sorry, Chairman Joe. Mukhang hindi po ako makakasama sa dinner. Bakit? May commitment ka ba? Matutulungan kita. Hindi po work-related. Hindi kami tumatanggap ng babaeng rider. Pero pagbibigyan kita, Aryan, dahil determinado ka. Maraming salamat. Pagbubutihan kong trabaho. Okay, good. Hello? Jeffrey. Si Mr. Jung na lang ang tawagan mo. Okay. Na-download mo na yung Riders app? Opo. Ay, nandito na ako. Nakabalik ka na pala. Ay, yung mga rider, $200 a day. May iba umaabot pa ng 8,000 kada buwan. Po? Sandali, 8,000 per month? Seryoso? Oo, seryoso nga. Depende naman yun kung masipag ka. Registered na kumpanya natin kaya may insurance ka. Magsipag ka lang at ang isipin mo palagi, may pera sa kalsada. Maraming salamat, sir. Sige. Hello? Mr. Jung. Si Jeffrey nang kausapin nyo. $8,000? Good evening po. Good evening. Maraming salamat. Aubrey, Gusto ko muna mag-sorry. Hindi ko nagustuhan ang pakikitungo ni Mama sa'yo. Palagi siyang involved sa ginagawa ko, pero hindi tamang pagtrato niya sa'yo. Nagawa niya lang yun dahil nag-iisang anak ako. yung araw na yon, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa sitwasyon kaya umalis na lang agad ako. Kapag naalala ko yun, naiisip ko kung gaano kahirap para sa iyo ang sitwasyon nating dalawa. Kaya naman, gagawin ko lahat ng makakaya ko bilang boyfriend mo. Ngayong sinabi mo yan, mas lumakas ang loob ko. Tungkol dun sa picture sa article, ginawa ko lang naman yun para sa convenience store eh. Pero sorry pa rin. Ayokong magkaroon ng misunderstanding. Sorry. Yung part-timer, nag-resign na siya. Huwag kang gumawa ng ikasisira naming dalawa. Kung pwede, umalis ka na lang sa convenience store. Ano raw ang dahilan niya? Maghahanap na siya ng ibang trabaho. Kailangan niya ng pera at maliit lang yung sweldo niya sa akin eh. Ay, oo nga pala. Nagising ako sa alarm ng cellphone ko. 48 hours na lang pala. Huh? Ang alin? Yung 1,000th day natin, di ba? Ano, nalimutan mo na agad na dapat may fancy day tayo sa araw na yon? Siyempre, natatandaan ko yun. May hinanda akong special para sa date natin. Sandali lang.
Tada! Ano naman to? Ticket sa musical play. Musical play? Aubrey, invited tayo sa first day ng show. Tingnan mo. Ang nakuha ko, first row seats sa general admission. Okay sa'yo? So, 2 araw na lang. Libre ka naman, di ba? Oo naman. 1,000th day natin yun eh. Maraming salamat, Daryl. Basta masaya ka. Yung totoo, mahirap kumuha ng ticket dyan. Huwag ka na mag-rider kung susundin mo ang traffic rules. Huwag kang humihinto bigla. Ano ba yun? Susuway siya sa traffic rules? Akala ba niya exempted siya sa batas? Ay, hindi pwede. Dadalian ko na. Sumunod sa traffic rules. Ikaw pala yan. May nakwento sa akin si Miss Shin. Manonood ka ng musical play in 2 days? Sabi ni Chairman Joe. Pinakilala ka pa raw ni Chairman Joe na girlfriend ni Aldrin. Hindi lahat ng tao may pagkakataong makapanood at may VIP treatment. After all, si Edward mismo ang nag-invite sa'yo. Isa si Aldrin sa privileged. Siyempre, deserve mo ring umupo sa VIP seat. Hindi naman basihan yun ng pagkatao, Ma. Hinusgahan ko siya batay sa pakikitungo niya sa akin na nanay mo. Kung nagpakilala siya, tatanggapin mo ba siya, Ma? Siguro, kung pinakilala mo. Pinakilala ko ang papa mo sa magulang ko, kaya naikasal kami. Tama bang pinakilala ko siya? Hindi rin. Mas matalino ka sa akin. Yung pananahimik kong nakasakit kay Daryl. Hindi yung ginawa sa kanya ni Mama. Bakit ang bilis niyo naman pong umuwi? Jenny, hindi mo ba talaga iiwasan ang taong yan? Hindi ka nakagraduate dahil sa kanya. Bakit hindi mo nalang siya layuan? Ikaw ang may kasalanan, Dad. Bakit si Aryan ang sinisisi mo? Jenny! Pag may sinabi kayo laban sa kanya. Dad, wag na tayo mag-usap kahit na kailan. Hindi ako kakain, hindi ako iinom at hindi ako gagraduate kahit na gusto mo. Naiintindihan mo? Ay. You are my everything. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Magmula nang makilala ka, ang puso ko lumigaya. Director Joe, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tatawagan na nga sana kita eh. Sa tingin ko, hindi ako makakasama sa iyong manood ng show. Ito yung guest list. Malalaking tao ang kasama natin sa VIP list. Si Assemblyman Park gusto ko na rin makilala. Aubrey, trabaho yan. Hindi tayo naglalaro. Hello, Daryl. I'm sorry. Hindi ako pwede bukas. Yung foreign client namin na dapat next week ang dating. Biglang nagpa-appointment ng meeting bukas. Importanteng kliyente yon at akong in charge. Pasensya ka na, Daryl. Okay lang yon. Importanteng trabaho. Oo, okay lang sa akin. Mag-ingat ka, Aubrey.
Salamat. Ingat ka. Ano to? May lilipatan na kami. Diyan muna ang gamit namin. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Ay, kainis. Ay, naku, kasalanan talaga ni Daddy kung bakit umalis yung dalawa. Nakakainis! Paano ako makakatulong ngayon sa kanila? Miss Delivery Kingdom! Opo. Etong order. Maraming salamat. Mag-iingat ka. Naiwan kong gear. Ay. Aray! Lagot! Natapon lahat. Anong gagawin ko dito? Sayang to. Ay, nako. Alam mo ba kung gaano kalaking abali ang ginawa mo? Galit na galit yung nag-order itong restaurant. Binayaran pa namin pareho yun. Lahat yun, pati yung damage sa scooter, ibabawas ko sa sweldo mo. Naintindihan mo? Pabuti pa, mag-resign ka na. Kainis. Magandang araw. O, ikaw. Hayaan mo na yan, pasalamat ka, ganyan lang. Yung malakas kumita sa amin, wala na siya rito. Kasi wala nang kita. Patay na. Hindi ko alam kung maiinis ako. Bakit kasi biglaan yung pag-uwi ni Daddy? May update ka ba sa nangyari? Oo, bukod kina Aryan, marami pa silang naloko. Ang sabi, hindi madali ang ganitong kaso. Kapag naisip ko si Aryan, awang-awa talaga ako sa kanya. Alam ko na. Sumama ka. May pupuntahan lang tayong dalawa. Teka, saan tayo pupunta? Oh, Jenny, sandali lang naman! Saan tayo pupunta? Anong kinalaman ng bagong record mo? Ganyan ako mag-alala sa kaibigan natin. Para kang lumilipad Sabi naman sa ginawa dance ko. pad kanina. Pam, 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 Diba? pam, pam, Naman, pam, syempre! Aray! Bakit ba kasi? Si Caveman. Nagsasawa na ako nakakabangga kita! Malasing ka sana! Sinansigan mo pa ako? Ay! Ew! Umalis ka nga dyan! Grabe, nakakainis na kayo. taong to. Nakakairita siya. Ano? Seryoso? May new record? So, gusto mo bang mag-training sa agency namin, Marian Jiang? Po? Magti-training ako sa inyo? Hindi ka lang basta magiging trainee. May isa kasing nag-quit sa girl group na ilo-launch namin. Ikaw sana ang gusto naming i-train para pumalit sa kanya. Ibig sabihin, kung suswertihin po ako,
Tama ka. After ng training, kasama ka na sa debut ng girl group. Oh, totoo? Maraming salamat po, ma'am. Gagawin ko po ang best ko. Maraming salamat po. Ihahanda ko ang contract. Isama mong guardian mo bukas. Po? Yung guardian ko? Pwede ko pa kayang papalitan yung ticket para sa ibang araw? Oo, kahit anong araw, basta hindi bukas. Sold out na rin lahat? Eh, ba't tinanong mo pa ako kung anong araw ko gusto? Oo. Sige, ganun na lang. Pakilagay na lang ako sa waiting list. Okay. Maraming salamat. Sana ginastos ko na lang sa iba yung pinambil ko sa ticket na to. Pakibayaran yung taxi sa labas. Taxi po? Oo. Magkano po yun? $50. Ha? $50? Bakit po? Nag-tour po ba kayo sa Korea? Ay, talian mo na. Grabing taxi yan pa. Hindi naman malakas ang benta natin. Pabalikin mo na kagad si Aryan dito. Pero ilang araw pa lang nung naoperahan si Aryan. Nung kabataan ko, nag-overtime ako pagkatapos ng operasyon. Hindi kayo may iba ng trabaho si Aryan? Ano sinasabi niyo? Patigilan niyo lang ang pagbanggit sa pangalan ni Aryan. Hindi nakakatulong. Mas naiinis lang ako sa sarili ko eh. Miss Aryan Jung! Ano ba? Package niya. Wala pa siya. Sir, wag niyo na kasing hinahanap yung... Ay, bakit ba ang hirap sabihin sa kanila? Bakit naman kasi dito pa niya pinadeliver lahat ng package na para sa kanya eh? Ay, kainis. Manloloko. Oh! Daryl, bakit lahat ng kapalpakan sinalo mo na? Dapat na ako magsimba. Intellectual crime team na nag-iimbestiga sa nangyari. Maghintay pa tayo sandali. Kunin mong package mo. Magsisisihan mo ba? Kung di mo nakain ang gusto mo? O kung di mo naabot ang pangarap mo? Ako yung pangalawa. Para saan yung perang hiningi mo kanina? Humingi ako ng pambayad ng taxi ko. Ay. O, yan na. Para saan ba yan? Hoy, sasabihin ko sa'yo pero huwag ka muna maingay. Nagpaplano kami magkakaibigan na magbakasyon sa ibang bansa. Okay lang ba sa'yo yun? Magkano kailangan nyo? Sasabihin ko dahil mapilit ka. $999 yung offer nila. Pupunta kami Tiangage. May naitabi na po ba kayong pera para dyan? Magkano kulang nyo? $999 yun. Bawasan mo ng $43. Kung ganun wala kayong pera, tama? Sa tingin ko, Papa, hindi yung perang dapat mong problemahin ngayon eh. Kailangan mo munang mapapayag si Mama dyan. Sa tingin mo? Malamang, Papa. Anong tanong ba naman yan? Kapag pumayag ang mama mo, mangako kang bibigyan mo ako ng pera. May sinabi ba ako? Darrell, huwag mong baliin na sinabi mo. Dapat may isang salita ka. Papa, wala akong sinabi. Wala akong binaling... Papa, mas mahalaga to sa pera. Gamitin niyo ni Mama para payagang kanya magbakasyon. Ano to? Hindi nga. Ang ganda nito. Opo, enjoy kayo. Wow, binibigay mo ba sa akin to dahil hindi makakasama ang girlfriend mo? Ihahanda akong contract. Isama mo ang guardian mo bukas. Ate, mag-iingat ka naman. Tingnan mo nga yan.
Tingin mo ba okay lang sa akin na sasaktan ka? Tayong dalawa na lang ang magtutulungan. Kaya dapat mahalin at alagaan natin ang isa't isa. Hindi yung nag-aaway. Anong meron? Ano sinasabi mo? Naiinis lang ako kasi ang clumsy mo. Pero ate, para lang alam mo, nagpapasalamat ako sa mga ginagawa mo. Alam mo namang hindi ko sinasadya yung pagiging pasaway ko, diba? Marami ka ng pinagdaanan sa pag-aalaga mo sa immature na kapatid na kagaya ko. Balang araw, mababayaran ko rin ang hirap mo. Isang masaganang buhay. May nangyari ba sa'yo? Walang nangyari sa akin. Aray, masakit! Oy, Ferdy. Alam mo, kinakabahan ako pag masaya ako. Ba't ginagawa mo to? Ay, nako. Bakit naging ganito nakagasbang ang paa mo? Parang pang isis na ng kawali. Ano sabi mo? Ay, sorry na. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun eh. Bakit nga ba? Sorry sa lahat na nagawa ko. Alam kong kulang to sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Kaya ipinapangako ko, gagawin ko lahat na makakaya ko hanggang sa araw na mamatay ako. Alam mo, may kakaiba sa'yo ngayon, ha? Sandali. Hello, kumusta na po kayo, sir? Oo naman, sir. Bakit naman po? Malinaw naman ang naging usapan natin dito kahapon. Naku, hindi naman po yun ganun kamahal. Mas mataas ang inaalok na insurance ng ibang kumpanya. Hello, sir? Hello, sir? Sige na, tigilan mo na yung paa ko. Ano ba talagang kailangan mo? Huwag kang masyadong mainit ang ulo mo. Manonood tayo ng play dahil kay Darrell. Maganda sigurong payagan din kita minsan magbakasyon sa ibang bansa kasama ng mga kaibigan mo. May pinaplano ka, no? Ah, bakit? Gusto mo mag-ibang bansa? Kasama nino, ha? Yung mga kaibigan ko lang nung high school. Matagal na kasi namin pangarap makapagbakasyon na magkakasama. Sa Tiangage lang naman. Manahimik ka nga. Hindi ako nagpapaalam ang babae. Bakasyon lang sa Tiangage ang hinihiling ko. Kahit alin sa dalawa, hindi ako papayag. Sige na. Kahit ganitong pa ako, binibigay ko lahat ng makakaya ko. Para makabenta ako ng mga insurance para sa pamilya natin. Ikaw naisip mo pang magbakasyon kasama nila? Gusto mo bang hatiin na lang kita sa dalawa? Sorry na. Pwede ba akong... Lumayas ka nga sa harap ko! Linda. Nababaliw ka na ba? Umalis ka nga dyan! Pwisip ka! Aray! Hoy! Ma. Mama, bakit po? Ano nangyari? Darrell! Anong kinalaman mo doon? Gusto raw magbakasyon ng tatay mo sa abroad kasama ng barkada niya. May plano siyang ganyan? Magbabakasyon sila? Aba, mali yun ha. Hindi magandang idea yun. Ito talagang si Papa oh. Ma, kung may alam ako sa plano niya, pipigilan ko si Papa. Bakit binigay mo to? Ito po. Binigay ko lang kay Papa yan para makapag-date naman kayong dalawa. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Isa ka pang pasaway. Bakit hindi mo na lang yayain yung girlfriend mo kaysa kinukonsenti mo ang kalokohan ng tatay mo? Ay, nako. Akala ko makakapanood na ako ng magandang play. First time sana yan sa buong buhay ko. Pero kalimutan nyo na lang. Wala naman akong karapatang manood ng mga ganyang klase ng play, di ba? Ha? Hindi ko alam kung bakit nagpapakapagod ako maghanap buhay. Wala naman kayong pagpapahalaga sa akin. Alam mo kung hanggang saan ang galit ko? Humanap ka ng kapalitan mo. Hindi ako babalik dito. Bahala ka na. Mama. Itiwan mo ko. Ay, Ma! Bahala ka! Gagawin ko rito ngayon. Patawad, ate. Babalikan kita ng may bagong bahay. Babayaran ko lahat sa'yo ng sobra-sobra. Love, Marian. Marian, anong
ginawa mo? Bakit? Salamat at ipinagkatiwala niyo po si Marian sa amin. Pangako ko na aalagaan namin siya. Mahal na mahal namin ang anak namin. Kaya ingatan niyo sana siya. Opo, huwag kayong mag-alala. Priority ng agency na alagaan ang bawat trainee. Kasama niya sa bahay ang ibang trainee. Okay lang ba sa inyo yun, ma'am? Ikaw, Marian, okay lang sa'yo? Oo naman, ma. Ready na po ako para dito. Okay. Heto ang contract. Oh, okay. Nakakatuwa si Marian. Tawagan mo ko kung gusto mo pang mabuhay. Magkamukha po kayong mag-ina. Magkahawig nga kami. Dumating po ulit kayo kapag kailangan ko kayo. Walang problema sa akin yan. Magandang serbisyo ang kailangan sa negosyong to. Sandali. Paano niyo ba ako nakilala? Sa kasal po ng tita ko, pinakilala niya kayo sa amin na kaibigan niya. Ang galing po ng acting niyo kanina. Pati adlib, totoong-totoo. Marian, ready ka ba dito, anak? Diba? Hindi mo pagdududahan yung acting Aalis niya. na si Mama. Good luck sa'yo, anak. Laban! Bye-bye, ma! Magiging successful po ako. Uy, tingin mo palalampasin to ng ate mo. Nakataya na rito ang buong buhay ko. Hindi to ang oras para huminto ako. Aryan, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Oh, Mrs. Kong. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano, may nangyari ba? Wala po. Walang nangyari. Sandali, bakit ka umiiyak? Bakit, Aryan? Sino nagpaiyak sa'yo? Ha? Ano ba kasing nangyari? Ha? Tama na yan. Tumahan ka na, Aryan. Kumain ka. Sakit sa ulo yung kapatid mo. So, iniwan ka ng kapatid mo. Nasaan siya? Dapat lang naparusahan mo siya. Lagot siya sa akin pag nahuli ko siya. Oo. Okay lang yan, Aryan. Buti nga ikaw, kapatid mo lang problema mo. Tingnan mo naman ako. Buong buhay ko. Akong nagtatrabaho para sa pamilya imbis na asawa ko. Sabihan ba naman akong gusto niya raw magbiyahe kasama ng barkada niya? Yung panganay kong babae, hingi ng pera. Nakikita mo yan? Yung anak kong lalaki, bumili ng pagkamahal-mahal na ticket ng musical play na yan para lang sa girlfriend niya. Pero mukhang tinanggihan ng lokong yon. Binigay sa akin ng ticket. Sobrang sama ng loob ko sa kanya, binalit ko na lang. Bakit daw hindi siya sinamahan ng girlfriend niya? Naku, hindi ko na tinanong kung anong dahilan. Pero, malamang malaki ang naggastos niya dyan. Paniguradong nagsayang siya ng pera para sa play na yan. Hindi mo alam kung gaano kainit ang ulo ko. Kahit yung init sa loob ng sauna, hindi ko na maramdaman. Biro lang, mainit sa loob. Sasabihin ko pa lang na bumalik ka sa trabaho kapag magaling ka na. Bakit ka nagkagasgas dito? Matigas po kasing ulo ko. Mrs. Kong, walang sinasabi si Mr. Choi tungkol sa akin? Ikaw ang bukong bibig nun. Ang sabi niya, kailangan mo pa raw ng konting pahinga. Maganda ka pa rin kahit nasa dry sauna ka. Madalas kasi yung mga tao sa sauna parang humulas. Palagay ko pinanganak ka talaga maganda, Aryan. Laban lang! Laban Kaya tayo! natin to! Laban lang!
Magsisimula ng second part ng show. Maupo na po kayo. Magsisimula na po tayo. Pa-check lang po ako ng ticket nyo. Ay, oo nga pala. Nagising ako sa alarm ng cellphone ko. 48 hours na lang pala. Ha? Ang alin? Yung 1,000 day natin, di ba? Ano ba, nakalimutan mo na kagad na dapat may fancy day tayo sa araw na yon? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11. 11, 12. Huwag mo isiping bawasan to kahit sentimo, ha? Ay, wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Ikaw, may tiwala ka sa sarili mo? May kamera sa loob ng store. Huwag mo nang pagtangkaan pa yan, ha? Ayusin mo lahat to. Balik mo kung saan nakalagay. Ay, tingin ko mali ang bilang niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13. Yeah! Sakto! Linda! Linda! Bakit? Kumusta na yung babaeng nagtatrabaho sa inyo dati? Okay lang ba siya? Ano bang nangyari? Pambihira ka naman. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Ang balita ko, dyan na lang daw sila nakatira sa Sona House. Na-scam yung pinang-deposit niya, kaya napalaya sila sa apartment nila. Ano? Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Teka, pakibalik nga sa convenience store namin yan. Ay, ano ba yan? Aryan! Aryan! Nasaan kang bata ka? Nasaan ka? Oy, Aryan! Pambihira ka naman, Aryan. Bumangon ka dyan. Ay, hindi siya. Ay, sorry, bumalik ka na sa tulog mo. Oy, Aryan! Patulog nga kayo! Nakita niyo ba siya? Nasaan? Oy, Aryan! Sino nga yan? Nasaan yun? Saan siya nagpunta? Manahimik nga kayo! Kailangan niya. May hinahanap ako na scam na babae! May nakakita ba sa inyo kay Aryan? Magandang babae yun! Mapapansin niyo agad! Mahaba yung buhok niya at malalaki ang mata niya! Tulog kami dito eh. Aryan, nasaan ka? Hello, Papa. Bakit ang tagal mo? Pabalik na rin po ako dyan. Bibigyan kita ng 10 minutes. Papa, matraffic po ngayon dahil weekend. Pupunta po ako dyan pagkabihis ko. Isama mo na nga si Aryan pagbalik mo. Ipakuha mo yung package niya. Sandali na lang po ako, pa. Hintayin niyo ako. Ay. Ay, ang sarap. Grabe yung pagod ko ngayon, ha. Parang gusto ko na lang muna matulog. Teka. Huh? Huh? Teka. Aryan?